Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, good morning ho sa inyo. Eto na ho, sa Pentulfo, live na ho tayo. Mga suki ho natin. O, yung mga nag-aantay ho dyan. Matagal ho tayo, ilang araw din ho tayo hindi nakapag-live mga bossing ha. Sasabihin ko ho sa inyo kung bakit. Baka nagtataka ho kayo, no? May dahilan ho kasi marami tayong ginagawa mga boss. Anyway, okay. Naputol ho yung ating live stream. Tingnan na lang ho natin kung ano magagawa natin dito mga masuki ho natin kung sakali kayo nag-aabang ho sa aming live streaming, ano? Medyo nawala ng konti. Inaayos lang ho natin. Kung magagawan ho ng paraan, relax lang ho muna kayo. For now, sa radyo ho tayo, Radyo 5, 92.3 News FM, and of course, Action TV. Thursday ho ngayon mga boss. Inaayos pa natin dito, ano? Direct, pakiano nga mo sandali. Alright. Alright. Sige mga boss, baba na ho natin ang music natin at diretso na ho tayo ng wala ho live streaming. Kaya kung sakaling hindi nyo ho ito masusundan, okay na ba? Hindi pa rin. Okay, so nagkakaroon lang tayo problema ho sa ating internet. Ito hong ating gagawin ngayong umaga mga boss. Una sa lahat, kami ho'y nagpapasalamat ho doon sa mga pumupunta ho sa amin sa aming tanggapan ho sa Bitag Media. Doon ho yung aming action center ho para sa Kilos Pronto. And sasabihin na ho namin sa inyo na busy ho kami. Talagang marami ho kaming ginagawa ho para doon ho sa mga humihingi ho ng saklolo, lalo-lalo na yung mga suki ho natin sa ibaong dagat. So ano ho yun? Yung mga pamilya ho nila nandito, yun ho mga OFW yung sinasabi ho natin. Every Wednesday lang ho yan, kahapon. Kaya busy ho kami. Kaya kung minsan hindi naman ho sa ayaw natin pumasok, marami ho nagtatanong, ba't nawawala kayo? Na hindi ka nakikita namin sa radyo. Pasensya na ho kayo. At inaayos ho natin. Yan ho'y ginagawa ho natin lahat ng ating magagawa kasi obligasyon at responsibilidad talaga pag may programa ho kapareho nito. Kaya kung kayo ho'y mga suki namin, nakikinig ho sa radyo, alright lang ho, ano? Siguro maintindihan nyo. Kaya ako na ho mismong naghihingi ho ng paumanhin at kayo na rin ho siguro makakaintindi ng mga sinasabi ho natin dito mga boss. Kasi ang ating kuminsan, yung ating oras kasi, kulang. Kulang ho yung 24 oras kung talagang tutuusin mga boss. Hindi ho sapat sa akin ng 24 oras. Kaya lang mga boss, yun hong ginawa talaga ng Poong May Kapal na ang 24 hours is 24 hours. Diretso na ba to? Live na to? Okay, so eto, subukan natin. So, para sa akin ho, ang 24 hours, kung minsan kulang mga boss. Nagpapaliwanag ho ako sa inyo, mga bossing, ano? Talagang sinasabi ho natin na ini-squeeze ho natin every single moment, every single passing minute, and every passing hour na ginagawa ho natin na pagkasya ho yung mga aktibidades ho natin. So ano ho yung mga aktibidades na sinasabi ho natin mga boss? Isa ho yung aking programa ho rito sa Radyo 5 na talagang isa ho ito sa mga talagang ito ho'y ginagawan ko ng paraan kasi alam ko ho maraming nakaabang. Ako ho'y nagpapasalamat sa inyong tiwala at sa inyong hindi lang tiwala kung yung ito'y pagtatangkilik ho
na sabi nyo nga, kayo na mismo nagsasabi sa Facebook ho namin, hindi kompleto ang inyong araw kapag hindi nyo nakita at hindi nyo napapakinggan yung Bitag Live. Maraming salamat. Kaya eto ho, paliwanag lang ho tayo, hindi ako nagbibigay ng dahilan. Iba ho yung nagpapaliwanag, iba ho yung nagbibigay ng dahilan. Kaya ho ako nagpapaliwanag ho sa inyo para maintindihan nyo ho na eto ho'y ginagawan ho natin na talagang ma-eksakto ho, lalo-lalo na yung ginagawa ho naming fiscal positioning sa aming tanggapan ho sa BMUI, sa Bitag Media Unlimited Incorporated, dyan ho sa aming tanggapan sa Timog. So ngayon, balik na ho tayo rito sa ating programa ho. Live na ho tayo, live stream na ho tayo. Yan ho sa Facebook page ho ng Bitag Live. Kumusta ho yung mga suki ho natin sa ibaang dagat? Kumusta ho kayong mga OFW? Kumusta ho kayong mga Filipino overseas? May time zone difference ho. Good evening ho sa US, good evening din ho sa Canada. Depende ho sa kung anong lugar ho kayo, mga Filipinos, sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ho yung programang pwede nyo subaybayan sa pamamagitan ho ng Facebook page ho namin sa Bitag Live. And so, yan ho, nasabi na ho namin sa inyo. Okay, diretso ho tayo sa ating analysis. Ito ho sa Marawi, tatandaan nyo yung early part ng mga 2 days after the siege doon sa Marawi. Nagsalita na ho tayo agad, nagbigay na ho tayo ng ating analysis. So ngayon, panahon na ba para magbigay ho ng parang, or successive, ito naman follow through, kung analysis of follow through. Narinig nyo ho ako, kasi yan ho'y, meron ho kami sa aming file ng aming live stream na aking paliwanag ho doon ho sa Marawi. Sabi nga ho natin mga boss, hindi ho nangyari overnight. Yan hong nangyari sa Marawi. Inuulit ho natin, hindi basta-basta nangyari lang yan. Matagal hong pinag-aralan yan ho eh. Matagal hong pinagplanuhan ho yan ng mauti, ng ISIS group man yan, kung sino man mga grupo na yan, nakasarib ho dyan. Kaya eto ho, marami kasi nagkakyaw-kyaw, nagsasalita. Hindi ho nangyari yan. Sasabi ho natin, nangyari ho yan kasi, una sa lahat, ayoko hong parang sirang plaket inuulit na ho sinasabi ng iba, poor intel. Pag sinabi ho natin yan, para naman ho tayong kapanig ho ng dilawan na hindi ho ako isang dilaw. So, ang punto ho natin dito, yung hong mismo nangyari dyan, pag titingnan ho natin, ngayon, di ba, masasabi ho natin, siguro ho, aabot sa puntong unti-unti, ito ho'y makukuha, unti-unti ho, ay babalik sa normal. Kung mag-a-analyze ho tayo, kung patuloy ho na gagawin ho ng ating militar, nakapaghandaan ho, kasi ito'y hindi naman ho agad nakaabot sa military ho natin yung mga intel dyan. Hindi nakaabot agad ho. Kasi ang isang komunidad ho, na kapag tulad ho ng Marawi, isang bagay na dapat malaman ho natin mga boss. Hindi ho malaki ang Marawi. Diyan ho ako pinanganak eh. Kaya may kayo ako magsalita. Kapag ang isang individual na hindi taga Marawi, kapag ikay pumasok dyan, malalaman, you will be exposed right away kung sino ka, kung saan ka nang galing dahil magkakilala ho yung mga tao sa lugar. Ngayon, kaya ho natin sinasabi to mga boss is because dito sa parting to, magtataka ho kayo sa mga armas, hindi ho ba? Magtataka ho kayo doon sa kanilang mga, kung saan man ho sila nakalungga ngayon, magtataka ho kayo na parang andyan lang sila kasi matagal ho yan na planuhan eh. Siguro ho, kung nalaman lang ho agad ng militar sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan, parang tingin ko lang ho, masakit ho aking sasabihin, parang may kuntsabahan din ho yan sa komunidad. May iba alang pakialam, pero nung nagkabakbakan na naipit na sila, ayun na. So, yun hong ating sinasabi. Yan ba'y rebellion or invasion? Well, meron hong isang senadora dyan, senadora ho, na kumbaga, siya ho mismo nahihilo sa kanyang pinagsasabi na para siyang sumakay sa Chubibo. Alam niyo, Chubibo, Ferris wheel. Sa sobrang bilis ng ikot na hindi na malaman, o kumbaga, hilo na. So,
Alam niyo ho ba kung sino yon? O, pinakikilala ho natin yung bagong Bitag Farm family ho. Ang ating bagong Bitag Farm family na siya ho yung ostrich. Siya ho si Risa H. O, kilala niyo na ho ba? Palabas na natin, papabatiin muna natin yan. O, meron na ba tayo riyan? Good morning na. Pakiulit-ulit, Risa H. Alright, okay. Kailangan ho ng translation, ano? Yan hoy, yan. Nakikita niyo ho, parinig nga, narinig ba natin sa Facebook to? Okay? Pakilakas nga ng konti. Hindi masyadong marinig. Sa Facebook sa Facebook. Sige. Laksan natin dito. Alright. Yung inyong tunog ho na narinig, ay tunog ho ni Risa H. Tunog ho ng ostrich. Kaya lang ho ako, si Dr. Doolittle ho ako eh. Si Ben Tulfo, veterinarian na nakakaintindi ho sa mga. Okay, dahil ito ho'y welcome to the program, Risa H. Alright, thank you as well. You're welcome and it's a pleasure na ikay makasama sa Bitag Farm. It's also a pleasure. Okay. Well, anyway, Risa H. Kumusta ba yung mga tropa natin dyan? Magro-roll call ho muna tayo, mga boss, mga roll call. Si Sunny T. Paano? Kumusta naman si Sunny T? Babatiin? Wala. Ano? Bakit nakangangayan? Parang gaantay ata ng kaning lamig. Okay. Good morning. Alright, okay. Pinapabati lang kita. Ang dami mo ng kyaw-kyaw, sat-sat ka naman. Maayos ka nga sandali, Sunny. Kumain ka na ba? Sunny T, yan ang problema sa iyo. May isang tanong lang, ang dami mo ng sagot. Okay, kaya tuloy. Sa bagay, sabi nga, okay ka lang ba, Sunny T? Alright. Okay. Translate. Okay naman daw siya. At wala naman daw problema. So, okay ka lang dyan. Alam mo, ikaw na lang kayo magprograma rito kung gusto mo lagi kang kahul ka ng kahul na parang ini-introduce lang kita kinukuha mo na yung oras ko Alam mo naman ang oras ko, limitado lang. Relax ka lang dyan. Okay ka lang. Okay lang daw siya. Okay si Sunny T. Now, si Laila Potakera, ilabas natin dyan. Si Laila, kumusta ba? Alright, okay. Laila, kumusta tayo dyan? Kumusta ang Kampo Krame? Kumusta kayong dalawa ni Vitaliano Aguirre? Hindi kayo magkaintindihan kaya nakisaw-saw ka kasi doon sa sa parang talagang there's no love lost between you ni Secretary Vitaliano Aguirre. Okay? Ano ba naging issue dyan na parang nagkainitan kayo dahil dun sa sinasabing mga kailangan isa ilalim na yan sa Bureau of Fire nila, yung mga hotel, casinos, tama? Hindi ka sang-ayon. Okay, sige. Okay ka ba dyan? Are you okay today? Alright, si Laila Putakera ho yan. Si Janet. Si Janet, kumusta? Alright, Janet, how's everything, Janet? Ayos ka lang dyan. Balita ako, nahihilo ka raw, na tumataas ba blood pressure mo dyan? Okay lang. Alright, sige. Balikan kita mamaya, Janet, ha? Okay. Alright, anyway, si Janet ho yan. Si ano nga pala, si Franklin D, nandiyan na ba? Okay. Alright, si Franklin D ho, nakikita niyo si Hippo. Okay, okay. Take it away, Franklin D. Good morning daw. Bakit tinatawag kanila ng kolesterol? Ang kolesterol ay para sa baboy, hindi para sa hippopotamus. Yun bang ibig mo sabihin? Okay, yung tunog mo na yan Pakiulit ng sinabi mo, hindi ka matranslate Anak ka ng tipaklong. Para kang humihilik ka ba? Ano bang problema mo, Franklin?
Meron. Okay, alright. Sige, balikan kita, Franklin. Si Franklin D, na good morning na raw at tinatanong ko, okay ka lang dyan, ha? Balikan na natin. Ngayon, si Lenny. Si Lenny, kumusta naman? Okay. Nawala tayo. Nawala. Okay, nawala. Alright, si Lenny, take it away, Lenny. Good morning sa inyong lahat. Alright, nag-roll call ho tayo, ano? Yan ho yung roll call ho namin dito sa Bitag Farm ho, dito sa Radyo 5. For your info lang, ano? So, meron pa ba tayong hindi napasama dito sa ano natin, sa roll call natin? Pabatiin natin si Kiko. Musta ba kayo ni Shawi? Magkabalikan na ba kayo? Wala kang panahon at gusto mong panindigan ang pagiging presidente ng partido? Bueno, kung yan ang sinasabi mo, hindi na kita muna ipapakira. Kumusta naman? Is everything okay with you? It's a pleasure na ikay na-imbita. Yan ho, yung mga miyembro ng Bitag Farm at sila ho'y nakilala nyo na. Ngayon ho, kilala nyo na, isa-isa ho yan, may mga sasabihin sa mga susunod na araw. Diretso na ho tayo sa ating programang mga boss. Okay, kung kayo ho'y nakikinig ho sa atin. Sabi ho ni Risa H. Si Risa H, kilala niya? Sige, si Risa H. Walang picture sa salita. Risa, ano bang sa tingin mo doon sa Mauti group na yan? Na parang lumalabas, sabi mo ata na what they're doing is not rebellion. Totoo ba to? Sinabi mo? Misquoted ka lang. Misquote ka. Sinabi mo ba na ikay naniniwala na ginagawa lang nila kung ano yung tama? Yun ba? Hindi mo sinabi yun. Misquoted ka lang. Okay. Sinabi mo na ang mga Mauti group daw, mga Mauti group, meron silang paniniwala at may paninindigan na talagang isusulong nila. Yun ba? Parang ganon yung sinabi mo. Pero hindi exactly na ganyan. Okay, sige. Pero dagdag to rito, ano? Kasi ikay nalalagay sa issue ngayon dahil parang medyo iba yung sinasabi mong Risa H. Sabi mo, maaring pagod na yung mga Mauti na sila isa nangyari sa lipunan, kaya medyo iba yung kanilang, at kumbaga parang humahanga ka na meron silang motivation. Tama ba yon? Again, parang bordering into interpretation na ang sinasabi ko. Hindi naman ako may sabi niyan. Kaya nga kita tinatawagan na Risa H. Kasi mga issues alam nyo, kasi kaya ko ho ini-interview si Risa H. Na yun ho makikita nyo. Siya yung ostrich. Sabi mo, eto ba'y totoo? At iliwanagin natin. Sabi mo raw na eto, kinakailangan na tayo ay tulad ng inspirasyon nitong Mauti, sila yung sinasabing parang modelo na para sa sinasabing courage and resilience. Totoo ba to? Hindi mo sinabi yan. Okay. So, walang kasinungalingan ang mga sinasabi. Yan. Ano bang pagkaiba ng rebellion sa doon sa ano? Sige. Ano bang pagkakaiba ng rebellion at doon sa invasion? Pareho lang yan. Tanga ka, Ben Tulfo. Ma'am, ikaw muna. You better watch your language. I'm the one in charge dito. Would you just please do something na wag mo masyado? Sige. Alam mo, Risa H., Senator. Ikaw mismo nahilo para kang sumakay sa Chubibo sa mga pinagsasabi mo.
Sa dami mong satsat, yan tuloy kung ano-ano mga sabit mo. Ano say mo? Gusto mo sabihin ko? Bobo ka kasi, Ben Tulfo. Ganun ba? Thank you so much kung bobo ako. Sige. Ano bang talino para sa iyo? Ang katilinuhan ay depende sa dami ng kiyaw-kiyaw. Hindi kinakailangan sa sustansya tingnan kundi sa sobrang dami ng mga sinasabi. Ganon ba kayo mga dilawan? Kasi may kasama ka tulad ni Sunny. Si Sunny, pangalan mo si Sunny. Sige, diyan ka muna ha. Si Sunny. Okay. Okay. Sunny, anong masasabi mo sa mga sinabi nitong kasama mong si Risa H? Okay. Misquoted lang siya. Okay. Alright. Sige, okay. Ano naman tong sinabi mo rito kay Secretary Aguirre na medyo yung incompetence ni Secretary Aguirre is only matched by his stupidity, and sabi mo, I would advise him to avoid getting his intel from the Facebook conspiracy theorist. Alright. Hindi ba ikaw ganun din? Mas masahol ka pa? Hindi ba at least kahit na papano may pinanggagalingan na kung meron man conspiracy theorist, granting kung totoo yung sinasabi mo, at least nanggagaling sa tao. At least kung may mga theorists man ng ganyan sa Facebook, na marami din naman sa Facebook, tulad nitong Facebook Live ko, marunong mag-analisa, marunong ipahayag ang kalandamdamin, hindi ka pareho sa iyo raw ang sinasabi ng iba na puro ka na lang imahinasyon mo. Anong say mo? Okay. Ikaw, tama yung mga sinasabi mo. Ganun ba? Kayong mga liberal, matatalino. Okay. So, mga Facebook user at mga Facebook yung mga gumagamit, mga bobo. Parang ganun. Wala ka bang Facebook account? Hindi ka naniniwala dahil puro sa mga eng-eng at tanga lang yan. Hindi ka ba naman anong pinagsasabi mo? Hindi ka ba sumabit kay Las Cañas? Hindi ka sumabit doon sa kasama mong kiyaw-kiyaw din? Na sino ba yung vocal na panot na kasamahan nyo sa Kongreso? Gano'n, si Alejano? Anong say mo ron? Hindi ba kung kayo magsalita, galing din sa kung saan-saan nyo kinuha sa newspaper? Tama? Hindi ba sumabit ka na sinasabi mo maraming account si Duterte Bilyones? Ano ba nangyari doon? May ebidensya ka ba? Ako'y nagtatanong lamang. Sinabi mo, the incompetence of Secretary Aguirre is only matched by stupidity, and I would like to advise him getting avoid getting his intel from the Facebook conspiracy theorist. Totoo ba to? I stand what I say. Tuloy mo. May paniwala ako si Secretary Vitt Aguirre walang alam. Kaya kinukuyog siya ngayon. Tuloy mo. Ng mga partido namin, kaming nasa LP, nananatili, we stand united. We stand united to what we say. United we stand, divided we fall. And one by one we're falling to the left, to the right. But we're standing again. Okay. Kumain ka na ba? Okay. Bigyan mo nga ng dog food. Sandali ito si Sanity. Magbabalik ho kami. Stand by ho, mga bossing. Diyan lang ho kayo. Stand by. Eto, sabi ho dito si Amy Rose, it's about time, Sir Ben. Okay? Missed you this week. Thank you. Where have you been hiding? No. No. I've been doing a lot of things and trying to finish as much as I can. Yun ho mga plano ho for the whole year. So, iba ho pag ikay CEO and president ng iyong company that you really have to position yourself doon sa sinasabing financially and the goals specific.
bago matapos ang taon. Tandaan, kung kayo ho'y talagang aware, tayo ho'y nasa June na pagkatapos ng buwan ito, na yung second part na ho tayo ng 2017. Kung ikaw ho'y executive o anumang kumpanya, pinagpaplanuhan niyo yung second, the third, or to the fourth quarter, kinakailangan yung sinasabing goals na ma-achieve. Okay, si Del Zia, sabi niya ho, Riza Hontiveros, is she really okay? I feel sorry for her. Del, me too. Ako naawa sa kanya dahil para siyang sumakay sa Chubibo at siya mismo nahilo. At hindi lang nahilo, nasuka pa. Hindi na malaman kung anong pinagsasabi, baka nagkaroon pa ng vertigo. At dahil siya nagkaroon ng vertigo, hindi malinaw ang kanyang pag-iisip kung ano nang pinagsasabi na parang hindi niya mapaliwanag kung anong ibig sabihin ng rebellion to invasion. At pag pinadefine mo sa kanya, paikot-ikot siya, kawawa naman. Sus Mariosep. Okay, sabi niya sa Twitter, si JB De La Cruz. Good morning, Tolben. Kinig na ako sa iyo. Thank you. Sa Twitter, si Eve sa Tokyo. Good morning, sir. I watch Hontiveros TV interview. Sir, ibang utak ng senador na yan. Nung klaseng mag-isip, meron siya. Easy. No common sense. Okay. Unfiltered yung sinasabi nyo. Si Marivic Castro. Good morning, sir, Ben. Watching from Yamagata. Okay. Sa Kane Karina, napanood kong interview yan, sir. Katawa-tawa yung utak niyan. Easy. Si Sir Mrs. Mesa. Sir Ben, good morning. Itong dilawan, lalo na si Risa, sa kagustuhan makakontra lang kay Duterte, hindi na ata nag-iisip sa mga pinagsasabi. Abnoy, kasi kanyang amoy, abnoy din ang disipulo. Easy, masyadong unfiltered naman yan. Sumobra ka naman. Kaya lang, alam niyo naman tayo, babasahin ko si Joe De La Cruz, dapat isama si Alejano sa Bitag Farm. Nag-iisip pa kami kung ano yung animal na pwede at magbabagay sa kanya. You wanna make a suggestion? Go ahead and suggest. Okay. Sa FB, sa Star Furniture, finally napanood kita, Sir Van. God bless your program. Thank you. From Singapore, si Gemma Moranes. Hontiveros acting like a spokesperson ng Maute Group and their terroristic act by saying na tama ang ginawa nila. She should be considered terrorist. Nag-shift na siya from NPA to terrorist. Easy. Si Eva Upson. Hello, Mr. Ben Tulfo, watching from Australia with love. And how are you today? I'm okay. How are you, Eva? And how are you? Sige. Yun ho, marami ho actually na pumapasok ho. Pasensya na ho kayo. Kayo mga sumusunod ho sa amin sa Facebook, ano? I'm sorry na kung minsan napuputol ho dahil may problema lang ho sa signal ho namin sa internet dito sa loob. So, we've been trying to off and on. So, kung medyo kayo ho'y nakakasabay sa amin, thank you. Thank you ho for bearing with us. Okay, sige ho. Thank you so much. Marami ho ako nakikita rito ngayon. And then you're saying you're watching from Camarines Norte, sa Japan. Ang liliit kasi ng letra dito. Nakikita ko yung mga, nagtatalunan ng mga likes. Okay, sige. I tried to, I'm trying to read them all, kaya lang masyado nung maliit eh. Okay? So, let's go back to dito ho sa ating mga topics, ano. Kinukuha lang ho natin. Eto naman pag-uusapan natin mga boss, Okay, let's do it. Ibalik si Laila de Lima ho, mga sabi niya, bakit kami ang paboritong target ng administrasyon? Whoa, look who's talking. Balik nyo nga si Laila Putakera. Can I see your face? You look pretty, ma'am. I like that sombrero that you're wearing. Nangitlog ka na ba? Anyway, ang pakiramdam ho ni Laila de Lima, paborito sila ng administrasyon. Lagi sila. You know what? Okay. Everything. Ganito na lang ho aking sasabihin ho sa inyo. Alam niyo ho mga nasa opposition, particular hong LP, I salute you guys. There's, I'll just have to tell you this, and ginagampanan nyo ang pagiging tunay na oposisyon.
Sometimes ang inyong pagiging tunay na oposisyon kung ano-ano nang pinagsasabi ninyo, kaya naman nalalagay kayo sa alanganin, kaya kayo kinukuyog sa social media, lalo-lalo na ikaw, Riza H. Tanggalin mo na si Laila Putaquera. Kanina pa siya nakababad dyan. Overexposed naman siya. Balik mo si Riza H. Si Riza H kasi ang bagong... Okay. Okay. Gusto mong magbigay ng statement? Alright, you go ahead. Make your statement. Alam ko maraming galit sa akin. Hindi mahalaga kung sila ay galit. Ang mahalaga ay mapahayag mo ang paninindigan at paniniwala ng inyong partido. Sigurado ka pa rito sa sinasabi mo, Riza? Tatanong ko nga kay Franklin D, si Hippo, the Hippo. Okay, pasok mo nga si Hippo. Alright. Franklin D. Ang sabi ni Ostrich, Riza H, parang medyo nalalagay sa alanganin ang inyong partido kasi parang ang inspirasyon, kumbaga kung ano-ano, hindi ko na sasabihin kasi baka sasabihin ako yung source ng fake news. Anyway, nakadokumento naman lahat ng kanyang mga sinasabi. Ako naman, kiniklear ko lang na may kunting entertainment value. Anong say mo, Franklin D? Iba talaga kapag ikay nagsasalita ng hindi malinaw, baka siguro hindi daw baka pakiulit? Bakit meron ka pakiulit? Ano yan? Kumukuha ka ng buwelo? Mannerism mo yun. Okay. Kasi pag dire-diretso ka magsalita, baka malagutan ka ng hinga. Ayun ba yun? Ikaw ba'y nagpatingin na sa doktor? Dapat siguro magpatingin ka muna sa doktor, Franklin D. Okay, ano ba? Okay, ang sinasabi ni Franklin D, ang paninindigan talaga ng sinasabing LP ay maging tapat na oposisyon at sila ay magsasalita kung anong nakikita nila sa panig na mga pinagagawa ng administrasyon. Yan ba'y ng mga desisyon, hakbang at aksyon? Tama ba ako, Franklin D? You're right, Mr. Bentu. I agree with you. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit iba ang isa sa hanay ninyo, si Riza H, si Ostrich? Kung ano-anong pinagsasabi, hindi na maintindihan kung ano yung rebellion at ang invasion. Ikaw, anong tingin mo sa sinabi niya? Yung mga tanong mo, Ben, akala mo uubra sa akin ang pagkabitag mo? Matalino ini. Alright, so, continue. Lokohin mo yung mga Facebook followers mo. Huwag kami sa oposisyon. Tama? Okay. Hindi ako nanloloko, Franklin D. Ikaw nga nakakaloko, meron ka pa. Bakit hindi mo pagsabihan si Riza H na kung maaari sa susunod makipag-ugnayan sa iyo dahil mas malawak ang iyong kaalaman. Di kay isang attorney, hindi ka aktivista na napupulbus-pulbusan ang mukha sa lansangan nung aktivista pa siya. Ikaw talagang puro, walang halo. Talagang politiko, and I salute you, Franklin D. I appreciate your compliment, Mr. Bentulfo. Okay.
Ay, nako. Okay, basahin. Franklin D, thank you so much. And then for coming in and saying your piece for dito ho sa sa Bitag Live. Sabi ho rito sa Facebook, mga boss, sabi ni Hontiveros, fake news. Yun sa kanya mismo nang galing eh. Okay. Eto ho yung mga responda ho sa ating Facebook. Ginagawa ho natin magaan hong sitwasyon dito. Si Rim On Kim. Welcome back po, Ben. Tagal na po namin di nakapag-live. Good morning po from Taiwan. Come on, okay. Alright, sige. Ito ho rito. Good morning from Oxnard, California. Rosita Bush. Okay. How's the weather out there in Oxnard? I love yung part din sa Oxnard na kung saan sa the shoreline na medyo doon ho sa hotel na Hampton Inn. Near the base. Si Azer Guevara, toko lang naman si Alejano. Okay. Gusto mo si Alejano at maging toko. Okay. Kilabas mo nga si Kit. Kilala niyo ba? Meron kami yan. Meron eh. Wala na si Kit. Alright, okay. Okay. Ito ho, si Alejano. Alright. Kumusta? Good morning. Tuloy mo. Alright. Si Alejano ay binabati ko kayo ng magandang umaga. Tuloy mo. Isang karangalan, maimbita sa programa ni Ben Toko. Hindi ako Toko! Ikaw ang Toko! LOL! Karangalan mo. Okay. I'm also, I'd like to welcome you, Alejano, for being a member of the farm. And sikit kasi dati yan eh. Sikit na wala na. So ngayon, alam mo nung panahon na medyo mabenta yung toko? Alam mo ba yon? Inaabot mo ba yon? Saan ka ba noon? Nakakulong ka pa noon sa Campo Crame? Di ba mahal ang toko? Pag isang bawat toko, binibenta ng 35,000? Tama. Alright. Kumusta naman ang stand mo dyan? Anong nakikita mo roon sa Mauti at saka sa IC sa Marawi? What can you say? Alright? Continue. Hindi kinakailangan na martial law. Loko-loko lang ang mga naniniwala sa martial law. Kaming dalawa ni Sunny T, hindi naniniwala. Pero saludo kami sa mga sundalo at ginagawa nila ang trabaho at hindi kinakailan tumagal pa ang martial law. Continue. Na misquoted lang si Risa Hontiveros doon sa kanyang interview. Tama? Anong Alright. Iba yung ostrich dyan sa farm na kasama mo, iba naman yung sa Senado. Tama. Alright. Alright, sige. Okay, sige. Yan ho, bagong fresh from the farm, si Kit, si Alejandro. Thank you. Yun ho, no? So, kilala nyo na ho, mga farm family ho natin, no? Sabi ni Jax Dacusim, Pascual, pabati naman po sa Cayman Island. How you doing, Jack? Si Rovic Monterde. Congrats kay Leylay. Congrats daw kay Laila Putakera, 100 days. We wish you a long 10,000 days more. Easy, boss. Si Ben San Juan, sana pumunta si Risa H sa Marawi para makatikim siya ng mauten. 10, 9, 10, 11, 12. Maut 1, Maut 2, Maut 3, Maut 4, Maut 5, Maut 6, Maut 7, Maut 8, Maut 9, Maut 10. Ano yung matitikman niya? Number what? Number 10. Maut. Kaya pag nagsama mo, Maut at 10, Mauten. Yeah. Sabi ho ni Ben, tarantado si Ben ha. Pati ako malalag. Unfiltered. Si Wiwing Convera. Dili. Doon ka mag-MMK at magsulat ka na lang sa mga palabas. Easy. Ibang programa ho yun eh. Si Nida Saluta. Hi Sir Ben, watching you from Los Angeles, California. How you doing? Nida? Probably see you next month, Los Angeles. Probably. Anyway, so yan ho mga dumating ho na mga comment ho sa Facebook ho natin, ano?
Well, anyway, ako lang ho, pinasasaya lang ho namin kayo. And I have a lot of things to say, sana. Pero I'd like to, this one is serious, mga boss. Kami ho, mga Tulfo brothers, we're not the same. I mean, and as far as sa style ho namin, iba ho yung style ni Tul Erwin, iba yung style ni Tul Rafi, iba yung style ni Ben. Kami ho mga T3 brothers. The three brothers, kilala ho sa T3. Kami ho'y sa larangan ho ng serbisyo publiko, tumutulong ho sa kapwa at we try to fill the needs of others without expecting anything and leave it all leave it all up to God. Marami ho sa inyong posible ho na parang sa akin lang ho, ano? You would want to hear a statement from us, the brothers. Kaya lang ho, ako ho, ang aking sasabihin ho at unfiltered ho, ano? Madali ho akong humingi ng paumanhin kung ako ho'y talagang nakasagasa. Hindi ho dahil natatakot ho ako. When I say na medyo may mali, I will not hesitate to apologize and rectify my mistake kung ako hong tatanungin. And I believe the same thing si Tul Erwin and I believe the same thing si Tul Rafi. The only thing na sa akin lang ho kasi, rectifying the mistake is you must acknowledge na may pagkakamali ka. So, when a person does not acknowledge a mistake, well, there's no point of changing that person kasi hindi mo pwedeng baguhin ang pagkakamali ng isang taong ayaw umamin ng pagkakamali. In the same manner, pag ang taong nagkakamali, kinakailangan marunong siyang humingi ng sorry sa kanyang pagkakamali dahil nagkamali siya. At tayo mga tao lamang kung tayo nagkakamali. Eh, yun ho, ano? Sa akin ho kasi, general statement lang ho ako. Awa ng Diyos, hindi ho ako nalalagay sa mga alanganin, sa mga gusot dahil hindi ho ako magnet ng kaguluhan, dahil hindi ako dinidikitan ng kaguluhan, dahil alam ko ho yung aking mga pinagsasabi. At kung gagamitin ko ho yung binigay sa akin ng poong may kapal, yung talino ho na kinakailangan gamitin dahil binigay sa akin yan, hindi ko ho abusuhin. Iniisip ko ho muna, ako ho'y nagpapatawa kung minsan may mga terminolohiya akong ginagamit pero hindi nyo ho ako makikita ng pagmumura na maaari sa palagay nyo na katunog ng mura pero ginagamit ko, playing with words. Halimbawa ho, anak ng puto, puto kutsinta, kabron kabrito, utang ng tatay, utang ng ama, at utang ng ina. So it may sound like that. Utang natin lahat. Hindi ba? But I will never say that word na yun dun sa sinasabing salita na yun. May kanya-kanya ho kaming estilo. At kung ang iba ho sa ating sektor na sasaktan ho sa mga sinasabi ho, general ho itong sa akin. Sa amin ho kasi, kami ho'y, kung titingnan, pinalaki ho ng aming mga magulang, lalo-lalo na kaming tatlo, na marunong ho kaming sumunod. Kaming tatlo, pag sinabing tatlo, the T3, brothers. At sinisiguro ho namin na kung meron man lalabas sa aming bibig, it's a choice and consequence. There will always be an outcome for everything that we say. Mahirap ho bawiin pag isang nakasakit ka at pag binawi mo yun, either katakot-takot na pakumbaba, nagkamali ka. Pero pag hindi mo inamin ang pagkakamali, tutuloy mo lang. Sa bawat pagkakamali, may kahinatnan. At ang kinahinatnan, sinasabi nating choice and consequence, there will always be outcome. I say this again and again. The outcome could be desirable, undesirable, or disastrous. If a person doesn't know how to acknowledge his mistakes and doesn't want to accept mistakes, then number one, desirable will not be applicable. Number two is, and that is undesirable. Number three is, and that is disastrous. I leave my case. I'm Ben Tulfo. Adios.